magandang gabi, magandang umaga. Kayong lahat ay aming binabati sa pangalan ng ating Panginoon Hesus. Nandito tayo sa ating programa at pagbabahagi ng mabuting balita para sa lahat ng tao. Ito po ay ang ating pangatlong yugto. Ngunit sa ating pag-umpisa ay tayo ay pangungunahan ni Brother Piper sa pananalangin. Nakamute kayo, Brother Piper. Tayo pong lahat ay manalangin, mga kapatid. Ama naming Diyos na ang inyong tahanan ay nasa mga langit, sa mga sandaling ito, Ama, kami dumudulog sa inyong luklukan ng awa. Taos-puso nagpapasalamat sa pagkakataong pinagkaloob niyo sa amin upang minsan pa kami ay makapag-aral ng inyong banal na salita. Nasa inyong pangako, ang banal na salita ang siyang pinanggagalingan ng katotohanan. At ang katotohanan laman nito ang siyang magpapalaya sa amin. Tinataglay namin minsan pa ang pangako ng pangunguna ng inyong banal na Espiritong siyang maggagabay sa amin upang ang pag-aaral na ito ay tumimo sa aming puso at isipan sapagkat kami inyong hahaplusin at kami ay inyong huhubugin upang maging sang-ayon sa inyong banal na kalooban ang aming paglago sa pananampalataya. Salamat, Ama, sa pagdinyo sa aming panalangin. At ang lahat pong ito ay aming hinihiling, alang-alang po lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. So magandang gabi, magandang umaga kayong lahat sa makakapakinig ng programang ito. Ay binabati namin kayo sa pangalan ng ating Panginoon Hesus. Ang layunin ng ating pag-aaral ay upang ating maunawaan ang salita ng Panginoon na ang lahat ng tao ay anak ng Diyos, ngunit merong masamang nangyari, pinasok tayo ng kasalanan. So mula ngayong gabi, pag-aaralan natin kung saan ba galing ang kasalanan, paano pumasok ito, bakit nadamay tayo, marami mga bagay. Ang aking kapartner ngayon ay walang iba kung hindi si Brother Piper Baltasar. At ito naman ang inyong lingkod, si Brother Epi. At sa ating pag-umpisa, para maunawaan natin kung ano talaga ang mga pangyayaring ito, mauuna tayo sa apat na napakahalagang katanungan. Brother Piper, titingnan natin ito, Brother Piper, ang unang katanungan. Titingnan mo nga. Titingnan natin ito, Brother Piper, ang apat na katanungan ito. Kung ito lang na katanungan ito ay applicable lang sa New York, o sa Pilipinas, o sa Australia lang. Titingnan natin kung available ito sa lahat o sa isang lugar lang. Sige nga, Kuya Piper, ang unang katanungan, anong sabi dyan? Ang unang katanungan, ang tanong dito, saan nagmula ang sanglibutan? At paano nagsimula ang buhay? Yan ang unang katanungan, Brother Epi. Pangalawa. Ang pangalawang tanong, bakit ang mga tao at ang mga bansa ay patuloy sa digmaan? At bakit mayroong labis-labis na pagkasuklam na namamayani sa pagitan ng bawat lahi at bawat lipi? Yan. Ang tanong ay, wala na bang pag-asa para sa isang walang hanggang kapayapaan dito sa ating mundo? Bakit ang ating likas na pagkatao ay nahahati sa mga huwaran at mga pagkilos sa gitna ng pag-asa para sa isang bagay na mas mabuti at sa lihis na pagkahilig sa isang bagay na higit na masama? Yan ang mga tanong, mga kapatid, Brother Epi. Sa palagay mo, Brother Piper, itong katanungan ito, mga nangyayari ito sa isang lugar lang, sa Pilipinas lang, o sa New York, o pangdaigdigang kalagayan ito? Pandaigdigan ito, kapatid na Epi. Yan kahit anong opinion natin na masasabi na ay hindi, dito sa amin merong kapayapaan. Hindi totoo yun, mga kapatid. Alam natin, sa pamilya pa lang meron ng mga tinatawag na mga hindi pagkakaunawaan. Magmula sa pamilya, pagdating sa simbahan, sa lipunan, hanggang sa buong mundo, Brother Epi, yung tinatawag na suliranin
walang ini-exempt yan. Lahat tayo damay dyan. Lahat tayo may problema. Lahat tayo sangkot sa ayaw natin at sa gusto, Brother Epi. Babatiin muna natin si Sister Mildred sa Kilayan Reyes sa Cavite. Nanonood sila sa Facebook ngayon. Ganon din si Brother Jojo Cortez. Bagong baptize ito 3 or 4 years ago sa Masbate, nasa Iloilo. Brother Jojo, kumusta na? At ganoon din ang aking partner. Siguro nagpasilip doon si Joji de la Paz. Anyway, so ganito ang katanungan, applicable para ito para sa lahat. So ang ibig sabihin niyan, Brother Piper, ang problemang ito ay pang-daigdigan. Ano? Pangkalahatan at pandaigdigan. Kaya nga yun, Pangloob, pangsanlibutan. Kagaya ng panlasa ng asin. Diyan sa Pilipinas siguro, ang panlasa nila maalat tapos salty dito sa Amerika. Baka iba lang yung terminology, pero yung experience pareho. Kasi inaayos natin ito, Brother Piper, ng unang presentation natin na lahat ng tao ay anak ng Diyos by creation. So ngayon, nagkaroon ng confusion, bakit may anak ng Diyos, may anak ng tao, ano ba talagang nangyari dito? So uumpisa natin ito, Brother Piper. Ipaliwanag mo nga kung bakit nangyari ito. So ngayon, meron tayong nakikita natin dito sa screen na ang problemang ito ay pangdaigdigan. So titingnan natin saan nagsimula ang kasalanan. Ano? Tatlo ito. Kung hindi tayo matapos ng 30 minutes para masundan natin, sa susunod na uli. Tatlo itong pag-aaralan natin. Saan nag-umpisa ang kasalanan, paano nag-develop yung kasalanan, at anong ibig sabihin ng kasalanan. Brother Piper, uunahin natin ito. Saan ba nag-umpisa ang kasalanan? Bakit pumasok ang kasalanan? Sabi ng iba, anak daw ako ng Diyos. Pag nagalit sila, bigla ako naging anak ng, hindi na ako anak ng Diyos. Oo nga. Nakakayang pakinggan kung itutuloy natin. Pero kung nagagalit tayo, yun ang tawag natin sa tao. Tapos sa Biblia naman, iba naman pala, anak naman pala tayo ng Diyos. So, paano nangyari ito? Titingnan natin ito, Brother Piper. Ipaliwanag mo nga kung ano talagang nangyari dito. Ang pinakamaganda, Brother Epi, sa mga tanong na mayroong kinalalaman tungkol sa kasalanan, ang pinaka magandang source o kaya pinagmumulan ng mga kasagutan, Brother Epi at mga minamahal kong kapatid, ay ang salita ng Diyos. Dito po sa Ezekiel 28, mga kapatid, kung meron pa kayong ballpen, paki-take note po o paki-sulat lahat ng mga talata. Hindi po masyado mahaba itong aming sharing ngayon, ng ating sharing ngayon. Kaya madali lang na isulat ito mga talata na ito. Balikan po ninyo pagkatapos na ating isaalang-alang ang lahat na sinasabi ng Biblia. Bago ka magpatuloy, Ezekiel, batiin din natin ang ating isa sa mga kasamahan natin, kapartner, si Sir Levy na Adventist University of the Philippines. Magandang umaga dyan sa inyo, Sir Levy. Welcome. Okay, Sir Levy, magandang tanghali po dyan, Sir Levy. Mamaya po, pagkatapos ng ating talakayan, magkikita rin tayo sa screen. So, umpisahan po natin. Ang sabi ng Biblia dito sa Ezekiel 28, magmula 14 hanggang 15, at ating pong babasahin, ikaw ay pinahirang kerubin na tumatakip at itinatag kita na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhik manaon sa gitna ng mga batong mahalaga. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Ito po, ang mga talata ito, Brother Epi, ito'y napatutungkol sa tinatawag na kerubin na walang iba kung hindi ito'y si Lucifer. Ano po? Nilalang siyang walang bahid dungis. Nilalang siyang lubos at ganap. Hindi siya kakikitaan ng anumang kapinsanan. Subalit, ito ang sinasabi ng Biblia. Ikaw ay pinahirang kerubin.
at ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay nalangin hanggang sa ang kalikuan ay masumpungan sa iyo. Ngayon, itong talata to, mahal na Brother Epi, ang karugtong nito ating mababasa sa Isaiah 14. Pakisulat po mga kapatid, Isaiah 14, magmula 12 hanggang 14. At So, ang akin rin po babasahin. Ang ibig sabihin niyan, Brother Piper, talagang nagmula yung kalikuan, yung kasamaan, doon mismo sa puso at pag-iisip ni Satanas, yung kanyang pagrebelde. Opo. Nung lalangin siya, Brother Epi, hindi pa siya Satanas noon. Oo. Siya ay Lucifer. Yan ang pagkakaalam ng buong buong Kristyanismo na ang tawag kay Satanas bago siya naging Satanas ay Lucifer. Lucifer. Dito naman sa Isaiah 14, mauunawaan natin kung bakit Lucifer ang tawag sa kanya. Isaiah 14, 12 to 14. Bago mo ituloy, sige. i-welcome natin yung ating kapatid, si Brother Rafi. Nandito na siya ngayon. Welcome at magandang araw dyan sa inyo, Brother Rafi, sa inyong lahat dyan sa Cavite. Okay, tuloy, Brother Piper. Mukhang maganda tong ibabahagi mo. Sige, Brother Rafi, good morning dyan. Good evening dito. Mamaya magkikita tayo. Ito na po, babasahin ko na. Pakisulat lang po. Isaiah 14, 12 hanggang 14. Ano't nahulog ka mula sa langit? O tala sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo. Sige, Brother Epi. Saan niya sinabi yon? Sinong kinausap niya? Sinabi? Ang sinabi niya to na ano sabi niya? Sinong sinasabihan niya? Sinasabihan niya Yung ang sarili niya. So walang Sarili niya. Ang Diyos lang talaga nakakaalam. Yan na siguro yung Niya. Oo. Oo, ituloy mo. Nagsasalita siya sa sarili niya, pero yon hindi natin masasabing ito verbalize niya sinasabi, kundi sa puso niya ito nanggagaling. Oo, hindi niya na kailangang bigkasin ito ng malakas. Yan, kasi talastas ng Panginoon ang laman ng puso ni Satanas. Ni Lucifer naging Satanas. Ha? Alin po? Panginoon lang talagang nakakaalam nun. Panginoon lang ang nakakaalam nun kasi Panginoon ang naglalang sa kanya eh. At nang lalangi siya, wala siyang kapintasan ayon sa Ezekiel. Wala siyang bahid dungis. Sadali, bago mo pala ituloy, Brother Piper, nung sinabi niya ito, di ba nasa langit na siya? Nasa langit siya. Pero magtataka ka, sa puso niya, yung pag-iimbot doon nag-umpisa. Bakit ka mo? Nasa langit na siya, ito pa yung sinasabi niya sa puso niya. Tuloy ko pagbasa ha. At sinabi mo sa iyong sarili, ito na ang Diyos ang nagsasalita sa kanya. Diyos ang nagsasalita. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Nasa langit na siya. Sasampa pa siya sa langit, Brother Epi. Wala pa naman daigdig nun eh. Meron na ba, Brother Epi? Wala pang mundo noon. Parang ito, Nasa langit na siya. Gusto niya pang sumampa sa langit. Anong langit ang gusto niya sampahan? Tingnan natin yung susunod, yung karugtong nito. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Wow. Tataas niya ang kanyang luklukan. May balak talaga siya gumawa ng kanyang luklukan o gusto niya? Sige, ituloy mo nga, Brother Piper, mo kang ito pa. Ang malungkot dito, buti sana kung nagtapos dito yung sinabi niya. Dinugtungan niya pa, Brother Epi, itong karugtong. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Ito ang pinakamatindi, Brother Epi. Itong pangyayari, gaya daw siya ng kataas-taasan. Ang pangyayaring ito, doon pa siya sa langit. Nasa langit pa siya.
puso. No. Tapos walang nakakaalam kung hindi ang Diyos lang. Diyos lang. Kasi ito na nga eh. Di ba? Linalaman At ng kanya. sinabi mo sa iyong sarili. Di ba? Oo. Linalaman Sa pala mga, nito, Brother Piper, walang iba kung hindi itaas yung sarili. At kung yan gagawa ang, sarili niyang luklukan, wala namang ibang luklukan doon sa langit kung hindi sa Diyos lang. So may masama tama. siyang Gusto ano? niyang, kung uupo siya luklukan ng Panginoon, ang ibig sabihin, kailangan mawala doon ng Panginoon. Kasi isa lang naman ng luklukan eh. Ang ibig sabihin doon, gusto niyang mawala ang Diyos. At siya na yung maging Diyos. Kasi sabi niya, magiging kagaya ko ang kataas-taasan. Alam niya yung Diyos ang pinakamataas. At wala nang tataas pa sa Diyos. Pero gusto niyang angkinin yung trono na luklukan ng Panginoong Diyos na kataas-taasan, Brother Eddie. Bali ang naging problema talaga doon, self-exaltation talaga. Ano tong sinasabi ng Bible na itong self-exaltation ay iniquity o kalikuan? Na sa Hebrew ay tinatawag na bent to self. Ano naman yung sinasabi diyan, Brother Piper, sa Isaiah 53 verse 6? 53 verse 6, Brother Epi, ha? Tignan mo, babasahin ko. Isaiah 53 verse 6, ang sabi dito, tayong lahat na gayang ng mga tupa ay naligaw. Tayo lahat, Brother Epi, katulad ng tupa ay naligaw. So, hindi lang Tayo ay tumungo. ilan ang taong naligaw. Lahat. Oo. Oo. So, Hindi, universal sin problem. oo. Kaya nga lahat eh. Tama Hindi pala naman ito. sinabing ang ilan sa mga tao ay naligaw. O ang isang grupo ng tao ay naligaw. Ay hindi. Ang nagsalita dito, kasama nung nagsalita dito, pati yung sarili niya, isinama niya. Ibig sabihin, walang exempted. Oh, okay. So, diba? maliwanag ito ngayon. Oo. Oo. So, ang ibig Tayong sabihin niya, lahat, mula nung linalang tayo ng Diyos, lahat tayo ng anak ng Diyos, pero merong masamang nangyari, at ito na yung pangyayari, lahat pala tayo ay damay dito. lahat tayo naligaw. Sige. Ngayon, ang tanong dyan, ano ang idinulot ng pagkaligaw natin? Ang sabi dito, sa pagpapatuloy ng Isaiah 53:6, tayo ay tumungo sa bawat isa sa kani-kaniyang sariling daan. Nagkanya-kanya tayo ng daan. At ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasama ng ating lahat. Kita mo, Brother Epi, dito palang good news na eh. Wow. Ang totoo nito, dapat dito, dahil sa kasalanan, nagkanya-kanya tayo, ay dapat ang dinanas natin kamatayan. Pero sa halip na itong madanas natin, ang sabi dito sa Isaiah 53 verse 6, ipinasan sa kaniya, sino yung kaniya dito? Si Jesu Kristo ito, ang ating Panginoon. Sa kaniya ng Panginoon, ang kasamaan nating lahat. Hindi nang iilan lang, Brother Epi. Yan. Wow. Ang ganda niya. No? Pero, ang ibig sabihin niyan, pinasan niya yung kasalanan natin lahat, kalikuan natin lahat. Yun ang magiging good news sa lahat ng tao dahil kung ang lahat ng tao ay liko, yung at likas. Ano? Oho. Grabe, no? Wow. Grabe. So, ito tinatawag na iniquity, ito yung ating likas na ang tawag sa Tagalog yata nito ay kalikuan, bent. Kalikuan yan. Oo. Ngayon, Brother Epi, dito sa aklat ng Roma na sinulat ni Pablo, si Pablo na siyang binigyan ng pangunawa tungkol sa kung ano ang talagang ibig sabihin ng kasalanan, nagkaroon siya ng karanasan. At ang karanasan na to, ay sa aking pagkaunawa rin, siya rin namang karanasan ng mga nagkaroon ng pangunawa sa kanilang kalagayan bilang makasalanan. Ito ang tanong, Brother Epi. Sa Roma 7, verse 7:7 ng Roma, ano nga ang ating sasabihin? Ang kautusan bagay kasalanan?
huwag nawang mangyari. Datapwat hindi ko sana nakilala ang kasalanan. Ito raw hindi ko sana nakilala ang kasalanan, kundi sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat hindi ko sana nakilala ang kasakiman. Kung hindi sinasabi ng kautusan, huwag kang mananakim. Wow. Ito palang kasakiman, ito yung covetousness sa English, Brother Epi. So ito yung pinakapuso ng Pinakaugat. Oo. Yeah. Yan ang pinakapuso at ugat. Self-exaltation, self-seeking. Ano? Yan nga, Brother Epi. Ngayon, meron ding paliwanag, napakaliwanag, na sinabi ang Panginoon sa aklat ng Mateo, talata, ano ba yung? Kabanata 5, Kapitulo 5, versikulo 21 at 22. Ito yan. Matthew chapter 5, verse 21 and 22. Pakisulat mo mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay. At ang sino mang pumatay ay mapapasa panganib sa kahatulan. 22. Datapwat sinasabi ko sa inyo, itong Panginoong Jesucristo nagsasabi nito, Brother Epi, na ang bawat mapuot sa kaniyang kapatid ay mapapasa panganib sa kahatulan. At ang sino mang magsabi sa kaniyang kapatid, raka, ay mapapasa panganib sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi, ulol ka, ay mapapasa panganib sa impyerno ng apoy, Brother Epi. Ito, salita mismo ng ating Panginoon Jesucristo. Bakit parang napakabigat naman nun? Halimbawa, Kasi, tayo, ganun na kagad ang aabutin ko? Kasi sa Panginoon, Brother Epi, siya lang ang nakatatalastas ang laman ng puso ng tao. Kaya, dahil siya naglalang sa atin, alam niya kung anong namamayani dito sa puso natin. Kaya, wala tayong maring itago sa Panginoon. Siya na naglalang sa atin, siya ang nakaalam kung anong iniisip natin, kung ano yung namamayani dito sa loob ng puso natin. Kaya hindi tayo pwedeng... Given the right opportunity, yung nangyari doon kay Satanas, bigyan ng pagkakataon, papatayin niya talaga si Kristo na nakaupo doon sa luklukan. Ganon din siguro yung nadamay tayo, Brother Piper, na ito siguro yung sinasabi ng Panginoon na nasa puso pa lang natin. Alam ba, murahin lang kita. Dahil alam ko na ayaw kong makita akong saktan kita o patayin kita. Pero given the right opportunity, pabayaan lang yung kasalanan na nanahan nandito sa puso natin, ay tiyak, papatayin talaga kita. So ito siguro yung sinasabi ni Pablo na covetousness, na gusto ni Satanas doon sa langit na natagpuan sa kanya, ay kukunin niya yung luklukan ng Diyos. Hindi naman niya pwedeng basta gawin lang, tanggalin niya yung nakaupo doon. Sa paano? Ayun na nga. Oo. Ayun na nga. Tama, Brother Epi. Iyan ang isang napakagandang paliwanag tungkol sa katayuan ng bawat isa sa atin. Dito walang exempted dito. Kasi lahat tayo naging makasalanan. Ito naman ay hindi natin ginusto. Di ba? Nadamay tayo do sa unang kasalanan. Ito ay pag-aaralan nating susunod to sa mga susunod na mga gabi o mga araw. Pero sa ngayon, itong karugtong nito, Brother Epi, na sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo, meron tayong masusumpungan sa 1 John chapter 2, verse 15 and 16. Tignan natin kung ano sinasabi. Na itong bagay na to sa 1 John chapter 2, 15 and 16, dito wala rin exempted dito. Sa sandaling tayo ay ipanganak, tayong lahat makakaranas ng sinasabi dito sa 1 John chapter 2, 15 at saka 16. Babasahin ko po mga kapatid. Pakisulat po mga kapatid. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan ni ang mga bagay na nasa
sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kaniya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanglibutan. Ito, Brother Epi, yan ang tinatawag sa English, lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Walang exempted dito. Ito yung tatlong tinatawag na nag-uudyok sa atin para tayo ay tuksohin. Sa pamamagitan tatlong bagay na ito, na nananahan sa bawat isa sa atin, dito nagsisimula yung tinatawag na panunukso. Dito ang paraan para dumaan ang tukso. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Dito rin malalaman natin kung paano nanagumpay ang Panginoon sa tatlong sangkap na to na tinataglay ng makasalanang tao. Tatlong sangkap. Ibig Nung sabihin, maging tao si Kristo, ibig sabihin yan, regardless sa kung anong denomination mo, anong religion mo, o anong nationality mo, yung napag-usapan kanina na worldwide problem. Talaga ito yung tatlong problema natin, ano? Last of yan the ang eye. tatlong problema natin, Brother Epi. Ngayon, nabanggit mo yung tungkol sa mga relihiyon. Yan ang malungkot. Kasama na tayo mga Sabadista dyan. Kung minsan iniisip natin, mas magaling tayo sa ibang mga relihiyon. Para bang Lahat ng relihiyon, walang relihiyon dito, Brother Epi, na meron siyang ipagmamalaki, na sasabihin niyang siya yung tama lahat. Alam mo, sa tatlong binanggit natin, yung kapalaluan sa buhay, yan ang number one na kalaban ng lahat ng relihiyon. The pride of life. Lahat ng relihiyon, biktima niyan. Walang exempted, Brother Epi. Yung pride of life, kasama rin yan ng denominational pride. Yan. Kaya kung mapapansin mo, halos lahat ng religion o denomination mag-aangkin na sa pamamagitan ng religion nila, yun ang kaligtasan. Yun ang malungkot, Brother Epi. Din tayo na nadaya din tayo ng pag-iimbot na ito. Yun ang malungkot, Brother Epi. Nililin lang natin ang sarili natin na palibasa siguro sa dinami-dami ng mga talata na nabasa natin sa Biblia, ay mas magaling na tayo kaysa sa iba. Ang totoo, samantalang dumadami ang nalalaman natin sa Biblia, mas marami yung hindi natin nalalaman. At ito dahil dito, dapat ang maging pagtugon natin sa mga katotohanang ibinibigay sa atin ng Panginoon, ito ang dapat magdulot sa atin ng lubos na pagpapakumbaba. Hindi yung dahil nabasa natin at nasumpungan natin yung isang katotohanan sa Biblia, ay mas magaling na tayo kaysa sa ibang relihiyon. Hindi dahil nagkikip tayo ng Sabat at sila ay nagkikip na ibang araw, eh mas magaling na tayo sa kanila. At hindi dahil kumakain tayo ng mga kapatid na ng mga pagkain na hindi pinahihintulot ng makakasama sa katawan, ay mas magaling na tayo sa kanila. Hindi tayo ganun, Brother Epi. Sa palagay mo, Brother Epi? Oo. Eh, ang nakikita ko dito, parang victim nga tayo lahat eh. Kaya parang, ang ibig sabihin nito, Brother Piper, pag nakita ko ito, salita ng Panginoon, direct ito ng Panginoon sa akin na nakita ko na hindi pala akong likas ng pag-iimbot. So, pag sinabi kong meron akong likas ng pag-iimbot, na damay ako dito, siguro mapag-aaralan natin ito sa mga susunod kasi meron na lang tayong 3 minutes. Eh, sabihin, Brother Piper, kung ikaw ay nang-iimbot, eh, ang ibig sabihin, paano kung ikaw i-accuse? O Piper, ikaw makasalanan ka. Kung ako sa sarili, sabi ng Biblia, ay makasalanan din. Ang pwede ko lang siguro masabi dyan, Brother Piper, ay natuklasan ko sa salita ng Diyos na makasalanan pala ako at makasalanan ka rin. Welcome to the club. Yun ang totoo, Brother Epi. Kaya nga sabi ng Biblia, Brother Epi, ako, alam mo to eh. Nasa Romans chapter 3, verse 9. Hanggang, hindi ko babasahin lahat
Hanggang 12 lang, Brother Epi. Anong sabi dyan? Ano? Romans chapter 3, 9 hanggang 12 lang. Pakisulat po mga kapatid. Tapos susunod natin dito, paano nagsimula lahat ito mga problema natin na to? Ginawa ba natin to sa sarili natin? Pupunta tayo ng pinakahuli natin talata, Brother Epi. Romans chapter 3, 9 hanggang 12, ito ang sinasabi ng Biblia. Ano nga? Tayo bagay lalong mabuti kaysa kanila? Tayo mga Sabatista, mas mabuti pa tayo sa kanila? Sabi dito, hindi sa anumang paraan, sapagkat ating kapwa isinasakdal na muna ang mga Hudyo at ang mga Griego na silang lahat ay nangasa ilalim ng kasalanan. Sino? Silang lahat? Tayong lahat. Gaya ng nasusulat. Brother Eddie, go ahead. Sige, go ahead. Ito sabi, gaya ng nasusulat, walang matuwid. Hindi ako matuwid, Brother Epi. Kung gusto mo, ikaw na lang ang matuwid. Okay lang sa akin, walang problema. Kita ko nga sinabi na nga dito na hindi nga ako matuwid nandito nga pag-iimbot sa akin eh. Ay paano ko masasabi na matuwid ako sa iyo? Ngayon, baka mayroong mga nakikinig na akala nila matuwid sila. Eh kung gusto nilang matuwid sila, eh sila na mag-usap ng Panginoon. Basta itong salita ng Biblia, ito susundin natin. Kaya, ito pa sabi, walang matuwid. Wala kahit isa, Brother Epi. Hindi ako walang nakatatalastas. Walang nakatatalastas. Walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa, Brother Epi. So, anong mangyayari niyan? Meron na lang tayong 2 minutes, Brother Piper. Salamat sa magandang talata na yan. Siguro, ang pinakahuling talata natin, pag-aaralan natin bakit nangyari ito. Di ba ang pinag-aaralan natin ngayon ay 3? So, sa nagsumilo ang kasalanan, paano nag-develop ito sa susunod? Baka bukas o sa susunod, pag-aaralan natin paano nag-develop itong kasalanan na nagmula sa langit. Oo. Diba? Paano ito natin naranasan? Bakit nagkanya-kanya tayo? Yung binasa mo sa Isaiah kanina, paano nangyari yon? Pero ngayon, sa panghuli natin, Brother Piper, ito yung sinasabi dito. Ipaliwanag mo nga ito. Ito, babasahin ko, Brother Epi. Ha? Mga kapatid, pakisulat po. Ang sabi dito, sa Apokalipsis 12, 7 hanggang 12:7. Ang sabi dito, at nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Itong pagbabaka, Brother Epi, masyadong malalim na Tagalog ito. Sa Tagalog natin na medyo mas mababaw, ang sabi diyan, digmaan. Sa English, war. Nagkaroon ng digmaan. Ha? Paano itong war doon sa langit? Nagkaroon ba ng bakbakan doon? Nag-away si Satanas at si Jesus? Ano bang pangyayari dito? Ito, babasahin ko, Brother Epi. Si Miguel at ang kaniyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. At ang dragon at ang kaniyang mga anghel ay nakipagbaka at hindi sila nanganalo. Sino hindi nanalo? Itong dragon at kanyang mga anghel. Ninasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. At inihagis ng malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya'y inihagis sa lupa, Brother Epi. At ang kaniyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Yan, Brother Epi. Diyan nagsimula lahat. Ang tawag dito sa digmaan na to, ito ang digmaan na ni isa walang literal na namatay. Pero dahil sa puso ni Satanas ay gusto niyang patayin ang Panginoon, kaya ang tawag dito sa ating Panginoon, siya yan tupang napas lang bago pa man natatag ang sanlibutan. Kasi wala pang sanlibutan noon, nagkaroon ng digmaan sa langit. Nasa langit si Lucifer na naging Satanas . Ano naman tong sinasabi dito na digmaan ay sa Griego? Sa Griego, ang tawag yan, polemos. Ewan ko kung tama yung pagbigkas natin. Alam mo yung dila natin, dilang Tagalog, dilang Pilipino. Pero tama na rin yun. Tama na rin yun. Ha?
Sa English yan, ang tawag yan polemics. Hmm. Diyan ang galing yung salitang politics, Brother Epi. Hmm. Di ba? Ang politics, isang exercise ng lahat ng mga politiko, Brother Epi, na ang purpose niyan, control. Hmm. Ha? Control at saka yung tinatawag na, dito naman kay Satanas, ang nangyari diyan character assassination. Kasi lahat ng mga akusa na ibinigay niya laban sa ating Ama na nasa langit, ito ang kanyang ginamit para linlangin ang 1/3 na sumama sa kanya. Linlangin ang lahat ng mga anghel. At nakakuha siya ng 1/3, Brother Epi. Wow, grabe. Anyway, Brother Piper, wala na tayong time kasi ayaw natin na mahaba yung pakikinig. Bago tayo magtapos, i-welcome natin si Sister Tess Montesilio. Nanonood siya sa Facebook ngayon. Sister Tess, si Brother Neftali at si Brother si Sister Ibasti, taga ano to? Taga Bacolod sila ngayon. At nandito si Brother Rafi. Anyway, so dito muna tayo magtatapos. Nakita natin kung saan nag-umpisa yung kasalanan sa langit, sa puso ni Satanas. Nagrebelde siya sa Panginoon. Pero doon lang yung sa puso niya, sa isip niya, wala nakakaalam nun. Dahil wala na tayong oras mga kapatid, pag-uusapan natin sa susunod paano nag-develop itong kasalanan na nangyari doon sa langit. Ano, Brother Piper? Meron ka ba? Maraming salamat. O baka Brother Rafi at si Brother Lebing sasabihin bago tayo mag-close? Sige. Si Brother Rafi, palagay ko, meron siyang gustong i-share sa atin bago tayo magsara. Tsaka si Sir Levi. Magandang tanghali sa inyo lahat. Hello lang yata ang gusto nila. Si Sir Levi, anong ano mo bago tayo mag-close? Nakamute ka, Sir Levi. Nakamute. Okay na, okay na. Oo, ayos na. Okay ka na. Okay na. Closing remark, Brother Piper, bago tayo magtapos. At hilingin natin si Brother Rafi sa pananalangin. Anong huling? Anong Ang summary? pahuli kong pang-usap, mga kapatid, ito pong pag-aaral natin ay hindi para sabihin na dahil kami may mga binabanggit na mga Bible verses dito, mas magaling kami kahit kanino. Nag-share lang po kami ng tinatawag na joy of salvation. Yung kagalakan, nasumpungan namin ng kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoon. Na nasumpungan namin na kami ay makasalanan at meron tayong tagapagligtas. At ang tagapagligtas natin ang Panginoon. At ang kaligtasan na to ay para sa ating lahat, mga kapatid. Kaya dapat lahat tayo mag-rejoice. Dahil nagtagumpay ang ating Panginoon. At tagumpay na to ay para sa ating lahat. Yun lamang po. Okay, so mga kapatid, mga kaibigan at mga sumusunod nito, pagpalain kayo ng Panginoon at nawa, hindi lamang masumpungan nyo, kung hindi ipahayag sa inyo ng Panginoon sa magitan ng kanyang salita. At sa susunod, tayo ay pag-uusapan natin paano ito lumaganap sa buong mundo. Ang problema ng kasalanan na natagpuan sa puso at isipan ni Satanas na nagmula doon sa langit. Kaya pagpalain kayo ng Panginoon, tayo ay lumago sa pagkakilala sa Kanya at karunungan ng Kanyang banal na salita. At ngayon, sa pagtatapos, ay hingin natin si Brother Rafi sa closing prayer. Brother Rafi? Tayo manalangin. O aming Diyos na mapagpala sa lahat sa oras na ito, Panginoon, lubos po aming pasasalamat sapagkat minsan pa ang Banal na Espiritu ang siyang nagbigay ng inspirasyon sa bawat isa sa amin upang kami ay magkaroon ng ganitong uri ng pag-aaral na kung saan ay aming natuklasan ang hiwaga ng kasalanan na kung saan ang kasalanan ito ang siyang umaalipin sa amin. Ang kasalanan ito ang siyang nagpapalayo sa amin sa inyo. Balit alam po namin, Panginoon, bagamat pinahintulot ninyo na pumasok ang kasalanan sa puso ni Lucifer, ni Satanas, at kami ay nadamay, na implicate sa kanyang pagkasalanan, ay meron po kayong solusyon.
sa problema ng kasalanan. Kung kaya't Panginoon, maraming salamat sapagkat patuloy na kayo ay nagbibigay ng karunungan sa bawat isa sa amin upang aming makita ang liwanag, ang katotohanan na siyang magpapalaya sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sapagkat patuloy niyong ginagamit ang dalawang lalaki sa katauhan po ni Brother Epi at saka ni Brother Piper upang kanilang ipagkaloob ang kanilang mga kaalaman na inyong pinagkaloob sa kanila, liwanag na magbibigay ng kasiguruhan ng aming kaligtasan, maging pagpapala sa bawat isa sa amin. At sa aming pansamantalang huwag paghiwa-hiwalay, patuloy nawa na basbasan ang bawat isa sa amin, ang aming tagapakinig sa mga manonood sa Facebook, sa YouTube. Nawa ang katotohanan ito ay inyong ikintal sa kanilang puso't isipan, sumibol ito at yumabong, magbunga ng pananampalataya at tiwala sa inyo. Maraming salamat din, Ama, sapagkat sa kabila ng aming maraming pagkukulang, pagkakasala sa inyo, ay sa pamagitan ng dugo ng aming Panginoon Kristo, kami po ay nakasumpong ng kapatawaran sa inyong dakilang harapan. Alang-alang po lahat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, God bless you all and we love you all in the name of the Lord. Till next time. Amen. Amen.